Itinuloy kanina ang dapat sana'y pagbasa ng hatol kay Senador Antonio Trillanes IV at iba pang akusado sa Ukod Mutiny. Bagamat sinasabing wala na raw itong saysay dahil sa amnestiyang alok sa mga rebelding sundalo, may mga gusto pa ring malaman kung sila'y guilty o hindi sa pagkukudeta. Nakatutok si June Veneracion. Kumpleto ang 22 akusado. Sila ang mga rebelding Magdalo na humarap ngayong araw sa korte para sa nakatakdasa ng paghatol sa kanila sa kasong kudeta kaugnay ng 2003 Ukod Mutiny. Pero bilang tugon sa motion ng defense panel, ipinagpaliban ni Judge Oscar Pimentel ang promulgasyon bilang paggalang na rin sa amnesty proclamation ng Pangulo Aquino na kinatigan na ng Kongreso. I'm not denying na hindi ako pumunta ron because I went there. Pero what I actually did is for the people to decide and for the courts to define. And that definition never came. Handa na raw sana ang 260 pahinang desisyon ng korte na dala ni Judge Oscar Pimentel kanina. Pero walang katiyakan kung malalaman pa ng publiko kung guilty sa kudeta si Trillanes at mga kasama niya noong July 27, 2003 na kumubkob sa Ukod Hotel sa Makati. Pagkalipas pa kasi ng 10 araw, maglalabas ng utos ang korte para sabihin kung tuluyan ang kakansilahin ng promulgasyon. Bunsod ng ibigay ng amnestiya ng Pangulo. Like everybody, we want to know what the decision was. We have to bow down and defer to the higher authorities. Tingin namin moot and academic na yung promulgation ng judgment. Regardless of kung ano yung magiging decision ng husgado, the amnesty proclamation of the President will prevail. At habang nakabindin pa ang lahat, itutulak ng kampo ni Trillanes ang provisional liberty para sa senador. Pero hindi lahat ng Magdalo ay desidido ng kagatin ang alok na amnestiya. I still have to look on the final IRR before coming out with my final decision whether to accept to apply for it or not. Sa ilalim ng amnesty proclamation, kailangan mag-apply ng amnestiya ang mga sundalo at pulis na kasama sa 2003 Ukod Mutiny, 2006 May Standoff at 2007 Manila Pen Siege kung gusto nila lumaya. Pero nakadepende pa rin sa Department of National Defense kung aaprubahan ang aplikasyon. Mahigit 7 taon mula na ilunsad ang Ukod Mutiny na sinundan pa ng ibang pag-aaklas laban sa nakarang administrasyon, mukhang hindi naaabot sa puntong korte ang hahatol sa mga rebelding Magdalo dahil nga sa amnesty proclamation ng bagong gobyerno. Kaya taong bayan at kasaysayan na lang marahil ang huhusga kung tama ba o mali ang nagawa nila. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Natuwa si Marian Rivera nang malamang marami rin siyang fans sa Singapore kung saan ipinapalabas ngayon ang Marimar. Gusto nga ni Marian na bumisita roon para magpasalamat. Makichika tayo kay Nelson Canla. Tinatanong pa nga sa akin, really pretty. Sabi ko, yun nga, more than you can imagine, more than you can even imagine. Ito ang baong kwento ni Dingdong Dante sa biyahe niya sa Singapore last week. Marami raw kasi ang umahanga kay Marian Rivera sa Singapore dahil sa pag-ere ng bersyon niya ng Marimar doon. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Marian nang matanong siya ng GMA News tungkol sa mga tagahanga niya sa Asia. Nakakatuwa na kahit sa Singapore napapanood pala ang Marimar. Kung magkakaroon ng pagkakataon, bibisitahin daw ni Marian ang mga humahanga sa kanya sa Asia. Kung bibigyan ako ng pagkakataon at i-invite ako doon, ay pupunta talaga ako doon para magpasalamat mismo sa kanila. Kabi-kabi lang ang ginagawa ni Marian ngayon dahil na rin sa paparating na Metro Manila Film Festival. Pero siguradong magkakasama raw sila ni Dingdong sa araw ng Pasko. 24 kasi may parade para sa Inday. 25 kila Dong kami, tapos sa bahay. 26 awards night. Ayun. Parang konti lang yata. Konti lang, pero baka umalis din kami at magbakasyon din kami kahit mga 3 araw lang. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Hindi pa tapos ang chikahan, Pops Fernandez magpapasko raw ng mag-isa sa bago niyang bahay. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Chika Minute. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Aking gulat ng mga residente sa isang barangay sa lungsod ng Quezon ang bill kasi nila sa tubig. Umabot ng 7,000 piso. Ang sinisisi, tagas sa linya ng tubig. Hindi raw ramdam sa St. Anthony Street sa Barangay Holy Spirit sa lungsod ng Quezon ng Kapaskuhan. Imbis kasi na maging abala para sa espesyal na okasyong ito, problema sa tubig ang iniinda ng mga residente. Isa-isa na po nagkakaproblema dito dahil since na pinagsama-sama nila lahat ng mga meter doon, isang
lugar. Nasira yung mga tubo po na in-install nila. Ang dati-rating 500 hanggang 600 pisong singil sa tubig kay Celso sa isang iglip, umabot ng tumataginting na 7,000 piso nitong Nobyembre. Karoon po ng underground leak yung sa amin. Yung tubig po ay pag binuksan namin yung valve, bumubulwak po siya galing sa ilalim. Ilang residente pa ang nawindang sa natanggap nilang water bill. Hindi ko naman po in-expect na magbibil ako ng ganong kalaki. Tapos, kasi nami-maintain ko po yung bill ko. Abot lang po ako ng pinakamataas ko, 800. Normal na bill namin po dati 400. Eh, itong mga ano ko naman, ano lang, kahit 800, yun lang. Pero nabigla kami nung dumating na sa punto na 7,000, halos 7,000. Underground leak o tagas sa ilalim ng lupa ang tinuturo nilang dahilan ng biglang paglobo ng kanilang bill sa tubig. Napansin mismo ng investigador ng bayan ang pagsilip ng tubig mula sa butas na ito sa daan matapos buksan ang metro ng tubig ni Celso. At kahit walang tao sa kanilang bahay, nakapagtatakang napakabilis ng ikot ng metro nina Miljean at Ramon. Agaw pansin din ang pagtagas ng tubig mula sa isang sirang metro. Sa kabila ng mga problemang ito, aminado naman ang mga residenteng hindi nila basta-basta may pagawa ang mga sira. Baka makatama pa kami ng ibang host ng ibang residente, edi madedemanda pa po kami. Bagamat may mga konsiderasyong ibibigay ang Maynila at Water sa mga residenteng nagtaasan ng water bill, isang bagay ang kanilang nilinaw. Hindi ito responsibilidad ng mga water concessionaire. Maaari lang namin gawin ay magbigay ng technical assistance para matukoy talaga kung merong underground leak. Nakasahad naman sa kontrata sa pagitan ng Maynila at ng mga residente ng anumang problema pagkatapos kabitan ng linya at metro ng tubig. Hindi na pananagutan ng kumpanya. At sa pag-iinspeksyon ng Maynila sa lugar, kumpirmadong underground leak o tagas sa ilalim ng lupa nga ang naging problema. Kasi nung nagsagawa kami ng technical inspection, biglang tumataas yung konsumo niya ng tubig kapag nakabukas yung metro, kahit na nakasara lahat ng gripo sa bahay. Hanggat maaari, kailangan na raw may pagawa ng mga residente sa lehitimong tumero ang mga underground leak. Dapat itawag nila sa Maynilad Hotline 1626 para makapagpadala kami ng aming technical team. Ay, hindi na natin pagkakahabain pa mga kapuso ang problemang ito na may matutukan ng mga kinaukulan dahil pag hindi, isa lang ang sinisigurado namin. Hindi namin kayo tatantanan. Susunod. Bangkang gamit umano sa human smuggling, winasak ng mga alon sa Australia. Oplan ingat paputok, inilunsad ng DFP sa Bulacan. At mga sapatos sa Tianguesa, Marikina, bagsak presyo na. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.